4 p.m. We're bringing developing news and the stories behind the headlines. This is StoryCon at the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stars are watching the last day of 2024. A total of 188 firecracker-related injuries have been recorded from December 22 to 6 a.m. today, December 31. Majority or 72% of these cases were due to illegal fireworks such as boga. Meantime, 496 cases of road traffic incidents have been logged. This is 33% higher than the same period of last year. The total ban on Philippine offshore gaming operators or POGOs takes effect today. President Bongbong Marcos announced the ban during his SONA or the State of the Nation address in July this year. The Presidential Anti-Organized Crime Commission says it is going after even small-scale POGOs in 2025. And the last SWS survey for the year shows President Marcos and VP Sara Duterte's trust ratings dropping. Marcos's trust rating fell to 54% from 57% in September. Duterte's trust score also dipped to 52% from 55%. I suppose parang within the margin of error pa yun, no? Yes, 3%. 2 to 3%? Yes. Anyway, kausap ko po. Joining us today is StoryCon's resident political pundit, Tito Raul Llamas. Happy New Year po! Happy New Year! Ilang oras na lang at bagong taon na. Bagong taon na. Bagong buhay ka na. Nagbago na. Nagbago na. Hindi mo napansin? Hindi. Okay, ito. Tanong natin kung nagbagong buhay ito. From the Philippine Star, ang ating editor-in-chief, si Ami Pamintuan. Ami, anong kulay ni Ami ngayon? Hi. Oh, Siyempre. Ami, nawala. Siyempre. Ibang picture yung lumabas. Nagulat ako doon. Siyempre, lucky red pa rin. Lucky red. Yan. Red ba yan? Maroon lang, maroon. Parang maroon, UP maroon. Oh, maroon, no? Parang kulay dugo eh. Maroon ba yan? Winning nga. Winning UP maroon. Shay. But parang kakaibang shade ng maroon siya. Medyo may purple. May konti siyang purple. May halong blue. May halong blue, which makes it a bit more purple. Sa mata ko, parang kulay dugo eh. Maroon. Medyo kulay dugo kasi yan. ang dugo pag oxygen Hindi naman rich. siya pulang-pula. Pag oxygen rich siya, medyo bluish na konti. Ano naman nag-usapan natin? Bukas yung pulang-pula ko. Bukas New Year. Padugo. Ano yun? Pahiwatigan sa inyo mga magpapaputok ngayong gabi. Mag-iingat po dahil kung hindi, dugan ng inyong kamay. Yus po tayo dyan. Tumurot lang kayo. 188 na yung injury. Saka ang dami nakuhang mga firecracker. Although hindi napakarami, 522,000. Considering yung dami ng mga binibenta dyan, ang dami na nakuha ng mga illegal lang naman ng firecrackers. Ano ba yung legal? Merong may mga specifications siya dun sa law. So yung mga illegal, yung mga boga, yung mga napakalalaking sinturon ni Judas, yung mga sawa, merong mga bawal yung mga sobrang lakas. Yung pag pinaputok mo pati yung gate kumakalog pati ano yung mga alarm ng kotse. Wala bang sinturon ni Digong? Tapos na yun, lipas na yun The year that's just passed. Nawala na yung ganon. Yung mga hagupit ni Digong nawala. I doubt it. Hindi pa tapos yan. Hindi pa tapos yan. Hindi pa tapos. Iinit pa yan. Especially kung siya ang abogado sa impeachment. Rumble yan. Kaso magkakaroon pa daw ng fourth complaint. Ano ba yun? Yung tatlo pa lang, hirap na hirap na mag-consolidate. May hinihintay na naman daw ngayon ng pang-apat. Madali lang i-consolidate yun. Kung consolidation lang, madali lang yan. Pero I'm also thinking, kasi kung maghahabol ka pa ng fourth impeachment complaint on the second week of January, which is mid-January already, isn't this only delaying things more and more? Yes. And making it more Pero kailangan untenable? bang hintayin pa yung opening para mag-file? Ayun nga diba? Pwede Do you have to wait for the 14th? Pwede ka naman mag-file kahit hindi pa nag-open. Tapos ikuha na lang yun. I am not sure about the legalities. Pero, I think you can. I don't think you have to file during... Ang assumption ko, pwede ka mag-file anytime. Kasi
does tend to delay everything. It does tend to push everything back schedule-wise. Baka naman... Hindi, pero ang main delay kasi is the budget. Ngayon, napirmahan na yung budget. Kaya yun yung main na natanggal. Yeah, pero tapos na nga yung budget tapos may hahabol pa. And besides, the people who are filing the complaints are not people in charge of the budget. Yes, pero haharapin nila kung sakali yung impeachment sa opening. Yeah. Ibig sabihin, before the opening, before the 13th, pwede namang may mock-file. At saka kung talagang gusto nilang mabilisin yan, pwede nilang mabilisin. No? Pwede naman. Oo. Pwede naman. Oo. Yung fast track. Oo. Bigay mo lang kay Manny Mogato, kayang-kaya na i-consolidate niya isang araw. Kung di niya tulugan. Kukunin mo lang naman yung mga commonality. Tapos yung mga tingin mo medyo may hina. I think pare-pareho naman yung Hindi, halimbawa, yung final na nung siya ay vice mayor, siya ay mayor, baka yun tanggalin, di ba? Yeah. Ang habol naman ng mga... nung habol naman ng mga nag-include nun, parang predicate. Parang predicate. May context ba? So, pwedeng tanggalin yun. No? Pwedeng tanggalin. So, hindi ganun kahirap. Lalo na kung tika Philippine Star, yung magko-consolidate. Kaya bakasyon ngayon, holiday, naka-holiday, maraming tao ngayon. Wala dito sa... Marami dyan, wala sa Pilipinas Anong problema? But sa StoryCon, kahit walang TF na... Nagbabakasyon. tayo. Sabi na Tagabati tayo, tagabati ng New Year. Happy New Year. Happy New Year sa lahat. Hello. Mga pumapasok kahit walang 13th month Oo nga Sangayon ako dun. Bawal yung walang 13th month. Para sa mga regular. Hirap naman mag-welcome mag-isa. Malungkot. Teka. Baka matrouble na tayo dyan. Di trouble talaga. Ronald, let's bring back a guest this New Year's Eve. We had her previously, a week ago, I think. Paano bitin yung ating sa kanya na nakaraan Bitin yung ating interview Daming tanong. We have again Assistant Secretary Mary Rose Magsaysay ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o yung CICC. Yan, si Ma'am mo. Ang ganda na ng background niyo. Oo nga Magandang hapon. Hi, Asek. Happy New Year. Can you hear me? Yeah. Yes. Happy New Year po. Naka-up pa rin ba kayo? Asek? Yung app? Ba't yung naka-app? Yung app na sabi nyo ginamit nyo last time. Tinatanggal ko nga yun. Kaya lang doon tinanggal ko parang mas maganda kung meron. Konti light. Mukhang kailangan din namin ng ganyang klaseng app Kami. Si Ami, hindi niya kailangan yan. Low-tech ako, low-tech. Let's get down to business. Ma'am, okay, we're going into 2025. It's a new year. Let's start with something very, very practical for the viewers and the listeners. What tips or suggestions could you give to people who are so vulnerable to all these cyber crimes, especially on their phones and their gadgets? What do they have to keep in mind? Okay, first things first siguro, no? And I think we've been listening to a lot of influencers in the net. Kung ano yung dapat natin gawin, and we've been listening to news, and we've been listening to a lot of other mentors who we feel can help us into this cyber scams happening all over the country. But the best is always to look for the right kind of information, which is, I would suggest you look at our webpage, which is cicc.gov.ph for warnings, as well as warnings of the government in all its other agencies with regards to the new kinds of scams happening all over, no? Kasi kagaya ngayon, meron tayong mga bagong scams na people are asking you, minamadali kayo na magpadala ng pera sa kanila, and they are acting as if they are your relatives and friends. Remember, when it comes to scams, it's always trust ang pinag-uusapan. They're breaking that trust. And they're trying to emulate that they are the ones you should trust. So you should pick the kind of information that you will believe, no? So be choosy. Choosy dapat. Yesterday, Asek, kasama ko si Cardinal Ambo
No? Siya rin yung presidente ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. No? Napag-usapan namin yung lumabas na parang webpage na siya ay na-stroke last September at siya daw ay gumaling dahil sa isang klase ng gatas. At yung gatas na yan ay binebenta ni Undersecretary, DOH Undersecretary Tayag, no, for a fee. So, nung napag-usapan namin, sabi niya, nagreklamo na siya sa Facebook. No, nag-post din siya sa kanyang Facebook page. Ang ginawa pa ng Facebook, hindi tinanggal yung webpage na yon sa Facebook. Ang tinanggal yung kanyang reklamo. Huh? Yung kanyang reklamo. And this is hindi ito simpleng karaniwang tao. He is practically the head of the Catholic Church at saka head siya ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, one of the 5 cardinals sa Pilipinas. At sabi niya, isa ring naging ganyan ay si Cardinal Tagle, the number 3 highest sa Vatican at rumored to be a preferee or sa shortlist ng next pope. Ganyan din yung ginawa. So, kung mga ganyang klaseng tao na ini-scam ng ganyan at kung magreklamo, tinatanggal yung kanilang reklamo, paano pa kaya yung mga karaniwang tao? No? Kaya mahalaga yung inyong advice. Anong gagawin diyan? At kung meron bang pag-asa? No, halimbawa siya hanggang ngayon ay walang lumalabas na investigasyon yung Facebook, no? Kaya medyo masama yung loob niya. Yung pinost pa niya, yung reklamo pa niya, ang tinanggal ng Facebook. Okay. So with that kind, especially with Meta, I've told you, we are one of the very few agencies that are very close to Meta. And lahat naman ng nirereklamo sa amin na take up namin kay Meta is because we vet it, because we vet it, is that they actually do something about it. And they're very choosy. Hindi lahat ho nang lumalapit sa kanila, not even agencies, sobrang laki nila. One thing about going inside Facebook or Meta is that you have to remember that when they developed Meta, they've spent billions of dollars. And when you go into their environment, you have already put yourself out there and you did not read the small lines that you are subject to their community rules. Alam ko mabigat yung community rules na yan. It seems to supersede any kind of law of any country, So, ang suggestion ko is let's all work together, and I think it's about time we also reach out to the religious kasi they have a lot of followings and we need them to propagate what kind of truth needs to be listened to by the people. So, let's have an organized, if I will reach out to them. Thank you for telling me. My mother is very close to the CBCP. She used to bring the Inapuong Bato all over the world, and of course the Philippines, coming from Zambales. And it seems na it's about time na the religious, lalo na tayo mga Katoliko, if we will reach out to them so that they can also talk in the pulpit with pure confidence kung ano yung dapat nilang sabihin sa tao on how to handle things. Bigyan natin sila ng playbook. At mismo dapat hindi kaya nagkamali ng rota yung ginamit niya ni Cardinal kasi marami ding nagtatanong ng mga tao niyan paano kapag kami na-scam, na-hack, hindi nila alam kung paano sila magrereklamo Hindi kaya pati yung reklamo ni Cardinal na-intercept at na-hack din siya pati yung reklamo kasi if you're saying Meta responds immediately at alam din namin yun na ganun nga ang Facebook Meron silang ganun na binabantayan talaga nila yung ganyang klase mga reklamo. Bakit yun? Ganun na nangyari. Ang tinanggal yung reklamo. I have this strange feeling na alam mo, napaka maburiri mag-report dyan, Yung reporting place nila is hidden somewhere, hidden. Okay, parang ayaw mo magbasa ng reklamo, Oo, you have to click 20 million places bago ka makapagreklamo. And I'd like to give them the opportunity that we can service the religious. Kasi ang napansin namin lately, for the past few months, puro yung may kapangyarihan ang tinitira talaga at kinokopya ng transnational organized crime. Transnational organized crime yan
Pero hindi ba nagreklamo si Yusek Tayag? Paano? Undersecretary ng Department of Health yun eh. Dapat isa siya sa mga nagreklamo. Diba? Lalo na sa inyo dahil nasa gobyerno siya. At medyo delikado eh. Dahil ang sinasabi, itong gatas na ito ay gamot sa high blood tension, gamot sa stroke, gamot sa 10 pang mga incurable diseases. Medyo marami mapapahamak dyan kung hindi masasabihan na mali yan, na fake yan. No? Kaya dapat si Yusek Tayag mismo ay mag-scale up sa ganyang klaseng reklamo. I will tell him that. Yeah. I will call his attention. Yeah. Kasi dawit eh. Oo. Reality check, ha? Oo. Anong priority nyo, ASEC, for the new year? Kasi napakarami magtatapos tong 2024. Lahat ng mga problema sa impact ng artificial intelligence, sa ganyan nga, disinformation, sa mga fake advertising, pati sa mga trolls, and of course, nalalapit na eleksyon. Ano yung program nyo? Meron ba kayong mga urgent programs for the year? Yeah. Okay, so actually, we already, as I've mentioned, in a rush, I've mentioned about our research and development in AI. Actually, CICC is the lead when it comes to digital AI and digital evidence. I've mentioned that the chairman of the Scientific Working Group of Digital Evidence of the United States is from CICC. Sila yung gumagawa ng standards na ina-assume ng NIST na nilalatag sa buong mundo. Pilipino yan, galing sa atin sa CICC. And minamadali namin yan pagkat ginagamit natin yung opportunity na yung AI din ay magamit natin para mag-propagate ng the right kind of information and the right kind of information to the right people, which is the general public. Talagang sila yung dapat naming maabot. So, number one, yung sa AI, government already is in AI when it comes to digital forensics. Secondly, is that particular capability, nilatag natin yan in what we call a SOC in a box. I've mentioned that we are already creating tools for government kasi mahal ang pagbili ng tools para matupok ang cybercrime. Yung hahanapin pa namin yung pag-geolocate, yung paghanap ng tao na may sala pagdating sa cybercrimes. Napakalaking budget ang nilalaan ng gobyerno para makabili ng ganung tools and hindi natin kinakaya. Para bang, kumbaga, ginagawa ngayon ng CICC, yung ginawa ng India na, di ba yung mga gamot, ginawa nila generic, tas mura na. Ganyan din ang gagawin natin. Yan din ang ginagawa ng CICC ngayon na imbis na mag-invento ng tools, lahat ng mga law enforcement agencies natin na merong, sila yung may mandato na manghuli, kailangan i-capacitate natin sila. Kasi panloloko na, kung sasabihin ko sa iyo na CICC ang gagawa lahat po ng pagsisiyasat ng digital forensics, nilalatag namin yan sa lahat ng law enforcement agencies. Yun yung project namin. We have 200,000 police force, And sila yung nasa ground. Sila yung i-capacitate natin. Gumagawa tayo ng tools ngayon na affordable, na napakaliit ng cost niyan dahil iniimbento na ng CACC po yan sa aming research and development. Tapos pag nilatag natin yan sa mga tao natin on the ground, which are the police force, and of course, later on, for the CIIs, yung AFP. Kasi para maintindihan po ninyo, ang humuhuli ng tao, yung buhay, naglalakad, police yun. Ang nag-safeguard po sa cybercrimes pagdating sa critical infrastructures natin, AFP yun. So, buhay at hindi buhay. So, pinaghiwalay natin yan. At yung capability po ng AFP rin, tutulungan po din natin sila. Kaya inuuna lang natin yung tao na yung PNP ang ating lalatagan ng SOC in a box para lahat sila sa kanilang mga endpoints, may capability silang hanapin yung mga cybercriminals. And likewise, yung Project Equity po na binanggit ko po sa inyo, na napadala ko po kay Mr. Santillan yung short video of it, is that yung mga, at saka nagkamali ako, sabi ko nung huling interview, 19 regions, hindi po, 12 regions po yung napunta namin, 19 provinces, and about 30,000 live face-to-face na people, tinuturoan namin kung papaano mag-report ng cybercrimes at kung anong gagawin ng mga local government units. Mas maganda po kasi sana kung marami po tayong nagsosolve, at sinifederate po natin ang information yan, nagkakaroon ng feedback po sa amin, ina-aggregate po namin yan, at inaayos po natin kung paano po per area, kasi naiiba po ang mga problema kada area. So, ganyan po ang ginagawa ng CICC.
We have number 1, I told you, research and development para to make those tools. Number 2, may Project Acuity kami, bumababa na kami sa ground, no? As fast as we can. And then number 3 is the training of all the law enforcement agencies on how to use this para they can manage their cybercrimes in their respective areas. Because yon ang totoo. Yon ang credible na pwedeng gawin natin. Hindi ko pwedeng sabihin isang ahensya lang nagsosolve or PNP lang ang nagsosolve or DOJ, OOC lang ang nagsosolve, NBI, cyber. Kami, konti lang kami, hindi. Dapat lahat po tayo ay for example, at magtutulungan para ito po ay mangyari. And I have good news to tell you that di ba sabi ko, nabanggit ko sa inyo kanina, na everybody is looking for that mentor. Everybody is looking for that leadership in cyber to be able to tell the people what to do and how to solve things. But the truth is, yung talagang your true north is ikaw yon. Yung may respeto ka ba sa sarili mo na talagang iisipin mo kung tama yung ilalagay mo impormasyon sa internet para hindi ka ma-breach o ma-breach ka. Kailangan na gipitin mo sa information, di ba? At ilalagay mo lang doon yung information na makakaginhawa sa buhay nyo, ng pamilya mo, at saka sa negosyo, at saka sa pag-edukasyon ng sarili mo, at pag-listen sa inyo, sa news na kailangan nila, para alam nila paano gagabayan ng buhay nila. So, you have to have that love for yourself. You have to find your true north inside you. Yun ang tinuturo namin ngayon sa mga tao, na tignan nyo kung ano yung importante sa inyo. Ikaw muna. Ngayon, kung importante ka sa buhay mo, aralin mo yung dapat mong gawin, no? Pagkatapos, pakinggan mo yung tamang pakikinggan, yung mga gobyerno, kayo, news, kami, gobyerno. Pagkatapos, gipitin nyo sa mga impormasyon na hindi dapat nilalabas doon. So, talagang dapat heavy tayo in changing the culture. And I hope you will also help us in this. Ma'am, going back to what you were saying kanina, the need to devolve the functions and the authority to other agencies. But let me ask you then, for example, is the PNP capacitated to look into issues about cybercrime? For example, do all the police stations even have a computer? Of course, everybody has a cell phone, but iba siyempre ang cellphone ka lang versus iba yung may desktop ang bawat presinto. Do we even have that kind of capacity right now? Okay. So, nice thing that you mentioned that. No? Acuity is a trifecta of connect, capacitate, and to continuous the education with the people. No? So, it's a trifecta. The connect part is being handled by the ICT. They're the ones that we have been coordinating, and we have budget for 2025 to at least go into 200 endpoints to capacitate them. Yung talagang kaduluduluhan na, yung walang connectivity. Hindi yung may signal ng kaunti tapos gagamitan ng cellphone. Hindi. Talagang magkoconnect ko kami ngayon with the ICT. Silang number 1 doon sa trifecta yon. On the education part, that's our part. So we already have the learning management system that we created in CICC. We created it, We created it kasi ang gusto namin, kung yung mga taong bayan papasok sa LMS para matuto ng mga skills and certification courses on cyber, is that hindi sila mabibreach. Kasi ang pinapasok lang nila doon, hindi pangalan po nila, it's some alphanumeric key para walang breach. No? Talagang dinivorce namin yung name nila at saka yung pagpasok at pag-learn nila. And then, on that part, that's on the education part. And the continuous part is yung pagsusumbong nila, no? At sige, sabihin ko na, magsumbong sila, magsumbong kayo. Wala akong masama ho dyan. Dahil hindi naman namin nilalabas kung sino po yung nagsusumbong. Pero mabibigyan namin kayo ng gabay. That's why we are enriching the endpoints by putting there the SOC, no? The SOC in a box, Security Operating Center in a box, na pwede nilang gamitin para mahanapan po yung mga cyber criminals. Kasi yung mga kapitan po, i-educate po natin yan, tsaka kung sino man yung mas bata sa kanilang barangay, dahil sila po ay nakakaalam ng mga nangyayari talaga sa kanilang environment, no? So, yun ang ginagawa ng CICC. So, it's not a dream. It's not a wishful think. Ginagawa na po namin yan. Nilaanan na ng budget. It's already rolling. We're already tendering for the connectivity part. But we've already started it. Asek, dagdag lang doon sa kanilang binanggit ko. Paano, eventually, ay tinanggal din ng Facebook yung website na yon. No? After a while, tinanggal din. Pero, nagtayo uli ng bagong website. So, with the same content,
Ibig sabihin, baka yung ibang mga tao, pag nagreklamo, tapos pagkatapos nila magreklamo, ay ibabalik uli yung same na scam, baka napapagod na rin sila. Meron bang paraan para at least yung content na yon ma-blacklist na talaga para mahirapan na silang magtayo uli? Paano? Paulit-ulit talaga. Siyempre, mas may resources, mas may wherewithal, yung mga scam na yan, no? So, pwede nilang ulit-ulitin yan eh. Pagkatanggal, tayo uli. Pagkatanggal, tayo uli. May paraan ba para mapigilan yan o at least ma-mitigate? Okay, so there has to be a lot of complaints talaga. Yun na sinasabi ko, please call 1326. Iniipon natin yung complaints niyan kasi talagang earlier on, as early as last year, January, talagang nagpahayag na rin si Yusek Alex Ramos, my boss, na talagang he's really gonna run after yung mga apps. Kasi nga, dito po nangyayari yung mga ganyang klaseng mga panluloko. And I want the people to be vigilant, no? Yung talagang yun talaga, if there's a dream and a wish, yun yung wish ko, na talagang ma-embed sa taong bayan. That's why we're doing the acuity in the dialect. In the dialect, in Ilocano, in Bisaya, Kapampangan, name it. That's what we're doing already. Even our brochures already that we bring to the kaduluduluhan. And I hope one of those times that we go down to the barangay is that you join us so that you can see kung paano yung mga tao. Nakakatuwa, nakakataba ng puso na mas malayo ang pinupuntahan namin, mas maraming dumadalo. Mas malapit sa syudad, mas konti ang dumadalong mga tao para makinig kung ano dapat nilang gawin. Yun ang hindi ko maintindihan yung part na yun. Asek, nabanggit niyo yung budget. Maililink ko lang sa mainit na topic ngayon, yung budget. Signing ng national budget. Are you getting enough resources dyan sa opisina nyo? At sapat ba ang tao ninyo, considering yung sa dami ng problema dito related to your mandate? Tama lang ba resources ng opisina nyo? Nadagdagan ba kayo o nabawasan? Actually, nadagdagan yung resources namin because they knew that we were putting up already government-grade AI farms. And we're doing that because we want to secure the data of government and not rely on vendors. Kasi nakita po namin na there are some clouds that are really breached heavily, no? And I told you what a cloud is, right? Each and every app of that, may sariling cloud yan, no? And we want to be able to have our own, no? So they're talking about, you have to listen to this. Tutukan nyo ito, sovereign AI. Sovereign AI is something that we've already started in CICC, which means to say we try to do things on our own here in the Philippines, create it Philippine-made. Diba? We want to have our own fiber. Diba? We want to have our own search engines. We want to have our own AI. Ginagawa ng ibang bansa na yan. And we're already starting to do that. That's why naglaan ng national government ng sufficient, no? So we're piloting already that AI farm. It will be up by, as fast as we can do it. And maraming ahensya actually na nagpupondo. And even countries that have been, they always ask us, how much money do you need, no? What technical resources do you need? Pero mapili tayo. And we're trying to make do with what we have because we can. We still can. And we're going to do it because that's the way towards the future. That we protect ourselves. Tayo ang poprotekta sa sarili natin. Diba? United we stand, divided we fall. Kaya tayo, sinisecure natin yung sarili natin. And we're also warning the people, kayo rin, bantayan niyo yung sarili nyo, no? Garbage in, garbage out. So please, we're trying to do that also to the kids, no? Yung sa DepEd, hindi ko pa alam kung mayroon na kaming link doon. Kasi bago yung natin. Pero Asek, anong kaibahan niyang sovereign AI sa AI as we know it today? No? Ano ba yan? Nationalist AI? No? Yes. Yan ba AI na... May sovereign rights ba yan? May firewall ba yan? Parang West Philippine Sea. Parang West Philippine Sea. May sovereign rights. Hindi kasi, talagang we have to start being nationalistic, no? And why are we protecting the Filipino people? We are protecting the Filipino people, di ba? Tayo muna, tao muna. Is because that's our number one export. Remember, almost 80+% of our GDP comes from
Philippine resources, yung mga tao na ini-export natin. And we have to be the best of who we are. And to be the best of who we are, we have to protect the people. We even have to protect the information going to them. And we have to teach them the right things. Kasi pagka mataas ang tingin nila sa atin, remember, mas gusto nila tayong i-hire. No? Pagka hindi maganda ang aura natin sa ibang bansa, definitely who wants to hire a Filipino, we will not be hired. So that's why natututok din tayo sa usahay-iksasahan. We don't want to be number one in child porn, right? Sort of child porn. Who would want to hire a Filipino when we have, mga nanay, they're putting that thing out there in the internet, right? So that's why we are heavy on this. We are heavy on educating the people. We want us to be proud. Push ko talaga ang proud. And sometimes people say, mayabang. No, it's not mayabang. It's about time we have to be proud of who we are because we are great people, we are kind, we are nurturing, matyaga tayo, and we're the best. If not the second, we are the best pagdating talaga sa serbisyo sa ibang tao. We made those first world countries first world by helping them in their houses, di ba? Ang dami nating mga kasambahay na tumutulong para sila ay makapagtrabaho, make themselves first world. Pati yung health nila, saan nila kinukuha? Sa atin, sa mga Pilipino. So in terms of cyber, that is our window of opportunity to show how good we are as a technologist. Okay, maraming salamat. Assistant Secretary Mary Rose Magsaysay ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC. Maraming salamat. Thank you, ma'am. ASEC. Thank you, ASEC. Happy New Happy Year. New Year. Happy New Year. Okay, you're watching Story on One News. Just need to take a break. We'll be right back. 2024 was a presidential election campaign like no other in the modern television era. So we at the Associated Press want to take a look back at the 5 top seminal consequential moments of a campaign year that resulted in Donald Trump's return to power. Coming in at number 5, on May 30th, a jury of 12 New Yorkers found Trump guilty on 34 counts in a business fraud case. That meant that for the first time, a major party in the United States was nominating for the presidency a person convicted of felonies in a criminal court of law. At number 4, we turn to the United States Supreme Court. On July 1st, the court sent shockwaves through Washington that could reverberate for generations. In a case styled Trump v. United States, a 6-3 majority voted along ideological lines that American presidents have broad immunity for official acts. But the decision left critics asserting that in practical terms, Trump would never be held accountable for any alleged or actual criminal activity, official or not. At number 3, on August 22nd, Vice President Kamala Harris accepted the Democratic Party's nomination for President of the United States at her party's convention in Chicago. Harris would go on to lose the general election to Trump, but as a black woman and woman of South Asian descent, she still made history as the first non-white woman to be nominated for the presidency by a major party. Harris's big moment in Chicago was possible only because of our number 2 moment that happened a few months before. On June 27th, President Joe Biden and Donald Trump met on the debate stage in Atlanta. Biden's advisors wanted the early debate because there had been concerns that the president, who was 81 years old at the time, was not up to the job or up to a vigorous campaign. What ended up happening was a halting, disjointed performance from the president that only exacerbated those worries. And within weeks, Joe Biden had abandoned his re-election campaign and endorsed his vice president. And the most indelible image and moment of the 2024 campaign, the first assassination attempt of Donald Trump. It happened on July 13th in a field in Butler, Pennsylvania. Trump was addressing one of his signature mass rallies when gunshots rang out. Trump was seen grasping at his right ear, which had been grazed by a bullet. He fell to the ground, and within minutes, he stood up again, surrounded by Secret Service agents. His face was bloodied, and before being whisked away, he raised his fist in an iconic moment and mouthed the words that became a rallying cry for his supporters: fight, fight, fight. Let's now check on the situation in Bocaue, Bulacan, yung fireworks capital ng Pilipinas. Julie, kamusta ang sitwasyon dyan?
Bukod may mga nagla-last minute shopping pa, no, mga bumibili ng paputok, fireworks dito sa Bukawe, Bulacan. Pero kung makikita nyo sa likod ko, may ilan na rin na nagsara kasi maagang nakaubos sa mga paninda. Kasi as early as morning, ubos na yung mga lusis sa ilang tindahan. Ngayong hapon naman, ang mabilis na ubos, yung mga kwitis at saka yung sawa na karaniwan daw na binibili. Kaninang umaga, tumaas din yung presyo ng mga bilihin dito. For example, yung fountain na 100 pesos, tumaas ng 150. And yung fireworks, tumaas ng 200 pesos. 50% increase, ha? Malaki na. Pero ngayong gabi, bababa naman yan. Pero ngayon, actually, mga bandang alas 3, nung mga bandang alas 3, bumalik sa dati yung presyo. Hanggang ngayon, same na lang nung presyo yung fountain, mabibili na lang ulit ng same price, yung 100 to 200. And ayun nga, may ilan kasi na mga ubos na rin. Yung Bureau of Fire Protection at saka yung PNP, patuloy naman na nag-ikot. Yung BFP, every hour, umiikot pa rin sila sa mga bukas na tindahan kasi minimake sure nila na yung mga drum ay may lamang tubig as a measure nga in case magkaroon nga ng sunog. Yung PNP naman, nagsusurprise visit para lang ma-make sure na wala yung mga prohibited na ibentang paputok, yung Plapla, Goodbye Philippines, at saka yung Piccolo kahit maliit kasi madaming ang mga bata na madalas nakakalunok. So far, hindi na ganun karami. Kanina umaga, mas marami yung bumibili sa iba't ibang stores dito. So far, parang mas kumonti na rin yung tao. Ang sabi nga nung ilang mga nagtitinda, pahabol at saka kumbaga parang inuubos na lang din talaga nila ang mga tinda nila. No? Mga 5 p.m. nga daw, pwede na magsara yung iba naman 8 p.m. Depende nga kung anong oras makakaubos. Ang tanong ko, Julie, dati kasi sa Bukawe, puro locally made ang mga paputok, mga lucis, fireworks, etc. Pero ngayon, ang dami nang nakikita na imported. Naranasan mo ba yan dyan? Na marami na ring imported na mga fireworks, no? Dahil ang Bukawe kasi noon for producing our local fireworks. Pero kung titignan mo all over the place, ang daming mga imported. Sa iba't iba po kasi yung hilera ng mga tindahan dito. No? Dito sa specific na to, karamihan sa kanila local pa rin. Kasi yung mga warehouse nga, nandito lang din daw within Bukawe. Kaya nga daw po yung mga naubos, since hindi na nga makakagawa ngayong bagong taon, hindi na rin talaga sila nakapag-stock ng mga naubos na supplies nila. Pero meron ngang ilan na mga imported and ini-stock na rin nila kahit na December 31 na ngayon. Ang pinaghahandaan naman daw po nila yung Chinese New Year kasi for sure daw maibebenta pa rin yung mga fireworks na yun. Julia, may nakausap ka ba kasi may grupo dyan na yung mga domestic manufacturers. Anong sabi nila compared to previous years? Lumakas ba sila ngayon? Parang ang dami-dami bumibili ngayong taon eh. Yun nga din po yung sinasabi ng mga may-ari, maaga silang nakaubos ngayon, lalo na yung mga wholesaler. Kasi yung mga retailer daw nila, pagpasok pa lang daw ng mga late December, talagang sobrang dami ng kinuha sa kanilang supplies. Ang sabi nila, mas maganda ngayong taon kung ikukumpara noong nakaraang taon. Ang hinihiling nga lang daw nila, wag sanang umulan para yung mga retailers nila makaubos din ng paninda kasi last year umulan daw po and marami talagang mga natirang paninda yung mga retailers na gustong ibalik sa kanila, gustong ibalik dun sa mga wholesaler. Kanina kasi medyo maganda yung weather, mainit. So tinanong natin yung mga bumibili, paano po pag umulan? Ang sagot nila sa atin, hindi uulan kasi mainit yung panahon. Pero ngayon ito, medyo umaambo na nga po dito sa Bukawe. Okay. Saka ngayon taon, ang notable dyan, Julie, walang aksidente ngayon sa Bulacan involving firecrackers. Anong ginawa nila? May ginawa ba sila actively? Yes, simula nga daw po nung magposisyon at mag-deploy yung BFP dito, wala daw pong naitalang incident. So iyon po ay noong 28. So ilang araw na rin naman. Ang sabi nila talagang hourly nga, kada oras yung ginagawa nilang pag-roving, at saka yung mga mismong, tumulong na rin po yung mismong may-ari ng mga tindahan. Nag-hire yung iba sa mga napuntahan natin. Nag-hire sila ng extra staff. Tapos minimake sure na walang nagyoyosi, walang nagsisinde doon sa premises ng kanilang tindahan. Kasi ang sabi nila, sila nga rin daw po yung napeperwisyo. Pati po yung pagbebenta ng mga pinagbabawal, takot na rin sila kasi sabi nila, lisensya daw po nila yung mawawala eh. So talagang sinisiguro nila na maayos lahat. And so far, nga po, no incidents dito. Okay. Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baisa. And let's bring in ang sitwasyon sa mga ospital ngayong Bisperas. Kasama natin si Mian Los Baños. Partner, asan ka ngayon? Istabi niyo ba yan? Yes, partner. Magandang tanghali sa inyo, Bok, Sir Ronald, Ma'am Ami, at Happy New Year po sa inyo. Yes, nasa East Avenue Medical Center po ako ngayon. At siguro stats muna tayo.
Hello po. Opo, kumpara noong nakaraang taon, 4 na beses na mas mataas ang dami ng mga naputukan ngayong taon. Kasi same time last year, nasa 3 pa lamang yung tala nilang naputukan, pero ngayon nasa 12 na. At merong 2 dyan naka-admit pa sa ngayon, Boxer Ronald and Ma'am Ami, no? Isa ay halos 50% ng katawan ay nasunog dahil dun sa kanyang nire-repack na whistle bomb na sumabog sa kanyang katawan. Adult female yan. Nangyari noong December 29 o nitong linggo. At yung isa naman, Boxer Ronald and Ma'am Ami, naputol yung bahagi ng hintuturo niya, 10-year-old na lalaki yan, na nasabugan din naman ng 5-star na pinaputok niya pero hindi niya nabitawan, pumutok sa kanyang kamay. Ay, okay. Buti sandali lang kasi 5-star yun eh. Anong karamihan ng mga yung cause ng injury, mga illegal ba na na items o yung mga yung mga legal na fireworks? Mga usual suspects pa rin to, Ma'am Ami, yung 5-star, whistle bomb, boga, and then may mga tinatawag silang unknown, Ma'am Ami, kasi ibig sabihin daw ito yung mga naputukan na hindi sila yung actively nagpaputok, kundi napadaan, naihagi sa kanila or natapakan nila, kaya unknown, hindi alam kung ano yung nakaputok sa kanila. Pero siguro unahan ko na ang sinasabi mismo ng DOH, kaya ganyang kalala yung dami ngayon. Kasi hindi lang yan sa East Ave po, sa buong bansa nasa 180 plus na yung dami ng mga naputukan ay dahil nga sa access ng mga tao maging sa mga illegal na paputok, hindi man sa kagaya ng Bukawi, Bulacan na mga stores, kundi online. So isa yan sa mga nakikita nilang dahilan bakit ang daming mga illegal na paputok at ang daming napuputukan. May mga nagpapaputok pa ba ngayon ng mga dating kawayan na kanyon? Hindi na, PVC na ngayon. PVC na ngayon, PVC. Boga yun eh. May nabagay tayo ng boga, di ba? Binabawal nila. Boga? Ang dami-dami pa rin gumagawa daw sa especially outside the cities. Yun yung paputok nila marunong madaling gawin eh. Meron pa tutorial ngayon sa online paggawa niya kaya nagagalit nga yung yung mga Hindi naka-uhead ngayon. Kung paano gumawa ng boga. Kasi nung panahon namin, kawayan yan eh. Kawayan, no. PVC pipes na raw ngayon. PVC na ngayon, Ami, PVC na. Isa ka pang yan yung PVC. Kung ano yung nakita mong Kaya maraming karamihan nga daw sa injuries yung boga na yan eh. Ang gamit natin nila, gaas o ano ba? Alam mo man, gaas o kerosene? Kami noon, gaas. Dati ata, yung sa... Wala akong... Maghuhugas bata kami pa yan ito. si May, hindi niya alam yan. Maghuhugas kami ito. Wala akong idea, Bok kung... Ano yung pinipintura sa sementeryo? Yung kalburo. Kalburo. Explosive din yun. Ina mo. Anyways. Pwede bang pang Gen Z Gen X, Gen Z. Pag-usapan na paputok. Kaya ngayon, mga drones na ngayon. Hindi na kinakaya. Kaya ano kayo sa problema ngayon? Kasi meron kaming report from the DOH. Ang dami daw mga non-communicable naman na diseases tumaas daw during the past few days lang. Dahil sa dami daw pa-party. Nagkakahawa-hawa. Dami kong kilala ng mga may trangkaso, may COVID. Yun. Dami. Nagulat ako. Ang taas daw ngayon. May ganun bang So far report na yan? dito po, sa... Sige, Mayan. So far dito po sa East Avenue Medical Center, ang medyo tumaas po ay yung stroke. Yan ay dahil mukhang hindi nababantayan yung mga kain ng mataba at maaalat at mukhang hindi daw nababantayan yung pag-inom ng mga maintenance na medicines. Tumataas yung dami ng mga sinusugod na high blood. Ganon din po, isa rin sa binabantayan nila at tumaas na rin starting ng monitoring date nila December 21, yung mga alcohol-related injuries, meaning mga nagdadrive po ng lasing, gumagamit ng paputok na lasing, saksakan, rambulan. Sa ngayon, nasa parang 80 to 100 cases na yan since December 21. At usually, yan ang marami talagang sinusugo dito sa East Ave kasi maraming residential area sa paligid. So, yun talaga yung pakiusap ng mga doktor. Kung pwede, wag na po kayong dumagdag kasi nga nagdedelikado nga na medyo tumaas yung dumami mamayang salubong sa bagong taon yung
firecracker-related injuries. Minsan nagkakasabay-sabay pa yan, aksidente, saksakan, rambulan habang nag-iinuman. Bok, Sir Ronald and Ma'am Annie. At least kami ni Bok, apple juice lang tayo, di ba? Apple juice. Wala pa nga ngayon eh. So, ang lesson for tonight is do not drink Totoo and ba? do not drink and kasi kung At magsindi ng 5-star. Ang saya-saya, no? Do not drink and light a firecracker. Do not drink and magsaksakan. Sabi nga namin yan. Saksaksakan yung iba eh. Kung magsasaksakan kayo, huwag kayo uminom. So dapat sober, wag naman. Okay, maraming salamat. Mian Los Baños from East Avenue Medical Center. Thank you, Mian. Salamat. Happy Thank New you, Year. man. Happy New Year, ha? Ami, Happy New Year sa inyo dyan. Happy New Year. See you next year. Peaceful and hopeful New Year. Kamusta sa mga tropa mo dyan? Yung mga tropa mo dyan na pumasok o ikaw lang mag-isa sa kusina mo ngayon? Hindi, pauwi na sila lahat. Pauwi na. Ako na lang naiiwan dito. Parang walang tao sa likod mo eh. Oo nga, pauwi na nga lahat. Pauwi na parang may lahat. lumulutang na babae nakaputi sa likod. Pasok kami pero nagsiuwi na. Iwan na ako. Ay, si Icho pala yun, lumulutang. Okay. Wala si Chiu dito. Umuwi na. Okay, maraming salamat. Ami Papintuan, editor ng Philippine Star. Sige. At Tito Rol Llamas. See you next year. See you next year. next Parang year. tagal pa, no? See you next year. Bye-bye. Tito Rol Llamas, maraming salamat. At iyan parati, manigong bagong taon. At mag-extra tayo. Join us again next year. Join us again next year. 2 days from now. That's tomorrow at 4 p.m. for the Storycon. I'm Ed Linga. We are One News, all sides, all the time. Happy New Year. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.